Update muna nga tayo sa mundo ng basketball sa Gilas Pilipinas sa SEA Games at gayon na rin sa Meralco Bolts sa EASL. Head coach ng Taiwan Pilots nagrereklamo sa naging panalo ng Meralco Bolts laban sa kanila sa EASL. Samantalang nalalapit na ang SEA Games 2025 na gaganapin sa Bangkok, Thailand. Kamusta na kaya ang paghahanda ng Gilas Pilipinas? Ngunit bago tayo magpatuloy, pakipindot naman ang like, subscribe at ang notification bell para updated ka sa susunod kong i-upload. Nagrereklamo nga at nagpoprotesta ang head coach ng Taiwan Pilots matapos ang naging laban nga nila kontra sa Meralco Bolts. Ang naging problema kasi ay tinalo sila ng Meralco Bolts at doon na nga nagsimula ang kanyang reklamo. Ang kanya kasing iginigiit ay tilabay lumabag sa protocols ng FIBA ang Meralco Bolts. At paglilinaw nga lang, ang EASL ay under pa rin ng FIBA. Kaya naman rules pa rin ng FIBA ang ini-implement dito. At ang reklamo nga ng head coach ng Taiwan Pilots, ang Meralco Bolts nga daw ay gumamit ng 4 na imports at yun nga daw ang naging advantage nila dahil sa mga huling minuto ay sabay-sabay daw itong ginamit ng Meralco. Kung atin kasing titignan ay meron silang 3 imports, si Rondy Hollis Jefferson, Ismael Romero at ito nga ang bagong idinagdag na si Ange Kwame at meron pang isang Asian import at ito nga ay si Sena Bahedi na ginamit ng Meralco Bolts kontra nga sa Taiwan Pilots at nirereklamo nga sila na sabay-sabay daw kasi nilang ginamit at labag daw yon sa patakaran ng FIBA. Kaya naman abangan na lang natin kung babawiin ba ng FIBA ang unang panalo ng Meralco Bolts sa Taiwan Pilots. At ay na rin kasi sa report ay umami na rin ang mismong head coach ng Meralco na si Coach Luigi Trillo na nagkamali nga sila sa naging desisyon nila patungkol nga sa mga imports ng Meralco at ay na rin nga yan sa naging report. Ang sabi nga dito sa spin.ph, it was an honest mistake according to Meralco head coach Luigi Trillo. But that mistake could prove to be costly one of the Bolts. Ang sabi pa nga dito, Meralco risks losing lone EASL win as Taiwan Pilots file protest. Kaya naman abangan na lang natin kung babawiin ba ng FIBA ang panalo ng Meralco Bolts sa Taiwan Pilots. Sa ibang balita naman, nalalapit na nga ang 33rd SEA Games na gaganapin sa Bangkok, Thailand na magsisimula sa December 9 hanggang 20. Kaya naman ang tanong ng marami, handa na bang i-represent ng Gilas ang Pilipinas at ipaglaban ang ating gintong medalya? At sa ngayon nga ay wala pa rin talagang update kung kailan ba ang practice ni Coach Norman Black at ng kanyang mga players para sa SEA Games. Kung tutuusin ay naungusan na tayo ng ibang bansa. Halimbawa na lamang itong Indonesia, kung hindi ako nagkakamali, September pa lang ay nagpa-practice na ang Team Indonesia at dumayo pa talaga sila sa New Zealand upang makipag-tune-up game sa mga bigating teams doon. At ang host country na Thailand ay talaga namang puspusan na ang ginagawang paghahanda dahil sa kanilang ang baluarte gaganapin ng SEA Games. Kaya naman hindi papayag ang Thailand na matalo, panigurado, lalong-lalo na sa Gilas Pilipinas. Kaya naman masasabi nating mabigat na makakalaban itong Thailand dahil unang-una sagana sa practice at pinaghahandaan talaga nilang depensahan ang kanilang baluarte sa SEA Games, lalong-lalo na sa Gilas Pilipinas. Samantalang ang Gilas Pilipinas ay wala pa ring practice at hindi pa rin mabuo ang mga players. At ang worst case scenario na pwedeng mangyari sa Gilas Pilipinas kung ating babalikan noong 2023 SEA Games o 2022 SEA Games kung saan tinalo nga tayo ng Indonesia sa gold medal match dahil lang naging problema sa Gilas Pilipinas ay unang-una na ang preparasyon dahil kapos din sa practice ang Gilas at bigla silang binulaga ng Indonesia at for the first time ay nakakuha ng gintong medalya ang Indonesia at tinalo ang ating Gilas Pilipinas. Kaya naman sa pagkakataong ito sa SEA Games sa Thailand, sana naman ay wag nang maulit ito at makapaghanda pa ang ating Gilas Pilipinas.